informing, and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad pumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zaira. 34 years old at sa tingin ko naman, mabuti akong asawa. We've been married for 2 years pero sa loob ng 2 taon na yun, hindi naging smooth ang relasyon namin ng asawa ko. Yung unang ilang buwan, meron siyang mga patago na ginagawa. Sabi ko, baka sa umpisa lang to. Baka naninibago sa buhay may asawa. Kasi nung mag-boyfriend and girlfriends pa lamang kami, ang dami-dami niyang kalokohan. May ka-chat, may mga kinikita, may ina-I love you nang hindi ko alam. Pero sabi ko nga, ako pa rin ang pinili. Ako pa rin ang pinakasalan. Pero habang tumatagal, DJ Lindsay, napapansin ko na tuloy-tuloy pa rin yung pambababae niya. Hindi nawawala. Doon ako nag-start mag-isip. Ang sabi ko, teka, kailangan na yatang may gawin ako dito sa problema ko. Ngayon yung babae na palagi niyang ka-chat at patawagan, pinuntahan ko. Ang dami-dami kong ginawa para maghiwalay silang dalawa. Nagwagi ako sa huli. Awa ng Diyos, DJ Lindsay, tinigilan niya naman ang asawa ko. Nung nahinto na yung kahibangan nila, akala ko magiging masaya na ako eh. Kasi ilang buwan tahimik ang buhay mag-asawa namin. Pero mali pala. Oo, natigil na yung pambababae ng asawa ko.
Pero parang sinasadya niya na ako na yung umayaw. Alam niyang hinihintay ko siya ng pag-uwi pero mas late siyang umuuwi kumpara sa dati. Alam niya kasi na hindi ako makakain ng dinner nang hindi siya kasama. Ang ginagawa niya, hating gabi uuwi yan. Minsan pa umaga na. Sinasadya niya para daw magutom ako. Galing sa barkada, inuuwi ng nakainom. Hindi na rin siya naglilinis ng bahay kahit nandun yung mga anak namin. Kahit nga lapitan o lambingin yung mga anak namin, laruin yung mga anak namin, hindi na niya ginagawa. Ang buhay niya naging trabaho, barkada, hanggang hating gabi. Tapos uuwi ng bahay nakainom. Di mo na makakausap ng maayos. Ginagawa na lang niyang dorm ang bahay namin. Halatang halata naman sa kilos niya na sinasadya niya para siguro umalis na ako sa buhay niya. Para mag-isa na lang siya sa bahay na yun. Kasi hanggang nandito pa ako, hindi niya magagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Pakiramdam ko, gumagawa siya ng paraan para i-let go ko na ang pagsasama namin. Tama ba ako? Dapat bang kumapit pa ako? Dapat bang magtiis pa ako? O baka naman dapat palayain ko na rin siya? Pagod na rin ako, DJ Lindsay. Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Zyra. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba! Pagka we are number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy! Sus, kinuumanday. Grabe naman. Hi! Isang kababayan na naman po natin ang lugmok sa kalungkutan dahil sa asawang hype na hype. Oo, hype beast. Sabi nga nila, hype beast, di ba? Nakakaloka, nagpakasal. Kasi naman tong si ate, puro red flag na nga nung mag-boyfriend at saka girlfriend sila. Tinuloy mo pa sa kasal ha, nilevel up mo pa. Ayan, tuloy ngayon level up din yung sakit na nararamdaman mo. Alam mo nang puro kalokohan nung magjowa pa lang kayo. Tapos pumayag ka pa na pumirma kayo ng kasulatan at maging binded kayo forever and ever. Amen. My goodness. Ay, hindi natin kinakaya yung mga ganyan. Pero sabi nga nila, laging sinasabi ng mga nagtitiis na babae at lalaki, DJ Lindsay, mahal ko eh. Yun lang naman talaga yung rason doon. Mahal ko, naniniwala po ako na magbabago pa siya. Kaya ko siyang baguhin. Alam mo, minsan yan yung problema sa atin ha. Yung tipong kaya natin baguhin. Iniisip natin na kaya natin baguhin yung isang tao kapag ni-level up natin ang mga bagay-bagay. Ay, sus, Ginoo talaga. Ay, sus, Ginoo. Ginoo ka talaga. Pero hindi. Alam mo, yan ang katotohanan. Kung ano na yan, nung magjowa kayo for the longest time, yan na yung ugali niya. Wow! There's no changing. Don't go changing to try and please me.
Totoo, mahirap na hindi na magbabago yan. Kasi alam mo na eh, di ba? Yun nga yung trial period eh, di ba? Yung tipong mag-boyfriend and girlfriend pa lamang kayo. Di ba? Kaya nga ako naniniwala ako na dapat matagal kayong magsama, kilalanin niyo yung isa't isa bago kayo mag-decide na magpakasal. Kasi hindi biro yung magpakasal eh. Kumbaga forever and ever na yan, magkasama kayong dalawa at makikialam pa yung gobyerno, di ba? Sa pagsasama ninyo. Yun naman talaga yun. Pag nagpakasal, di ba? O, di na kayo pwede maghiwalay. Pag naghiwalay kayo, magbabayad kayo, di ba? Ganun nyo. O, sabi dito ng mga pangga natin, uy, tulungan natin siya. Ano ba kayo? Mga bakla kayo ng taon. Ano ba dapat niyang gawin? Susuko na ba siya? O talagang kapit pa, laban pate? Sino ka dyan? O, dali. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Punta ka dun sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Tapos may live doon, panoorin mo ko at i-appreciate mo ang gandang ginawa ng Panginoon. Bakit pa? Gandang di mo inakala. Oh. Okay ah. Gusto mo yun, be? O sabi dito ni Gemma, ayan na nga, magjowa pa lang kayo, kitang-kita mo na. Yung malaking red flag na yan, ante, hindi ka rehabilitation center ng lalaking may sira ang utak. Oo, yan ang hirap eh. Feeling sa sarili, magbabago ang lalaki. Ang lalaki magbabagong kusa yan kung gusto niya. Hindi yan magbabago kahit kasalo, magkaanak pa kayo, di ba? Magbabago yan kung gusto niya. Eh, ayaw niya pang magbago. Nga. Ngangi. Sabi naman ni Lily, if you do have a job at kaya mong sustentuhan ng mag-isa ang anak mo, palayasin mo na siya o di kaya naman ikaw ang umalis dyan. Alam mo palang babaero yan nung di pa kayo kasal, nagpakasal ka pa rin. Abay, ikaw rin ang may mali dyan, ate. Love yourself and know your worth. Sabi naman ni Zia, then i-let go mo na yan, letter sender. Wag mong panghinayangan ng ganyan, di ba, na klase ng tao. Wag mo na hayaan na ganyanin ka lang palagi, tapos makikita ka ng mga anak mo. Mas okay pa na kayo na lang, kung kaya mo, di ba, tapos mag-focus ka na lang sa mga anak mo at sarili mo. Ipagpa sa Diyos mo na lang po ang lahat. Magsisisi din yan sa bandang huli. Sana nga, be! Sana nga! Sabi dito ni Elvira, then i-let go mo na yan, letter sender. Baka kasi, sa gagawin mo, doon niya din ma-realize na iba pala kapag wala ka sa buhay niya. Wow! Siya na nga! Hindi kasi yung mga ganyan. Ewan ko ba, feeling ko talaga kapag hindi nila bet magbago para sa'yo, or feeling nila, madami pa silang gustong gawin, no? Hindi pa magbabago yan. Oo. Kaya nga, dapat sabi nga ni Derek Ramsey before, di ba, mga lalaki dapat magpakasal sila kapag malapit na mag-40 or nasa 40s na. Medyo pakinggan nung narinig ko yun. Pero kung tutuusin, when you come to think of it, totoo nga. Kasi at the age of 40, I'm sure may ipon ka na. I'm sure nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Di ba? Kumembot ka na kung kani-kanino. Nakipagduo ka na kung kani-kanino. Di ba? Tapos ang dami mo nang, kung magkasawa ka na sa life, tapos ikaw na mismo yung magtatanong sa, di ba, may kapal, ikaw na magtatanong sa langit, Lord, what's next? Wow! Uy, Lindsay, ikaw ba yan? Diba, ikaw na yung mapapatanong, ano nang next sa life ko? Di naman pwedeng maganda lang ako forever. Charing. Lord, hindi naman pwedeng pogi lang ako forever. Sayang naman yung lahi ko. Ano pong next dito? Mapapaganyan ka na lang kay Lord, diba? Ganyan. So ako, naniniwala ako na hanggat hindi pa siya tapos bumarkada, uminom, tapos magpakasasa sa pagiging feeling, binata niya, naku, hindi pa yun magbabago bakla. Wow! Along the way, mahihirapan ka, ikaw yung magiging exhausted. Unless, kaya mong tiisin yung ganun niya, diba? Tapos di ka nagre-reklamo. Yung tipong maging manhid ka na lang, tapos, kumbaga, nagsasama lang kayo sa isang bahay, bilang mag-asawa lang kayo, tapos, ikaw na rin yung tututok sa mga anak mo. Yung hindi ka naaasa sa kanya. Diba? Kasi kasal na kayo eh. Di ko alam kung gusto mo ba talaga siyang hiwalayan o nagsisisi ka dahil ano ba, or kumbaga kaya mong tiisin yung mga ginagawa niya. Malulungkot ka ba kapag umalis ka sa buhay niya? Pag umalis kayo ng mga anak mo, malulungkot ka ba? O magiging maalwan yung pakiramdam mo kapag umalis ka sa buhay niya? Tanungin mo yan sa sarili mo, babe.
O ano ba, magiging magaan ba ang buhay naming mag-iina kapag umalis kami sa bahay na to? Kakayanin ko ba? Kasi kung ang sagot is kaya ko naman dahil may sarili akong, alam mo yun, pinagkukunan, meron ako na itago na pera, kakayanin ko, may tutulong naman sa akin, nandiyan naman yung mga magulang ko. Go ka na girl, fly ka na. Diba? Go mo na yan, push mo na yan, be. Wow! O sabi ni Wapo, feeling gwapo si lalaki, may pera pang spend sa L niya. Time to let go, no sense looking back. Look at your future, fix it, then let go. Sabi naman ni Llewellyn, inay ko po, layasan na yan dapat. Binabari lang bayani sa Luneta. Aba, ay kainaman na. Sabi naman ni Arch, I think part of the problem is that you tolerated it even before na maging mag-asawa kayo. Ay, totoo ka dyan. 'Di ba? Ang mga lalaki, creatures of habit yan. So kung hahayaan mo lang na panay-panayin yan, you need to set limits. At kung talagang ayaw niyang magpaawat, then it's probably best na iwanan mo na siya. At this point, nasasaktan ka lang. Set him free at mag-umpisa ka na lang ulit. Ay, true. Sino ka dyan? Partida, inaantok na yan si Arch. Magpapahinga na yan. Pauwi na yan. Totoo. Diba? Isang problema din yan. Feeling mo, mas mamahalin ka ng lalaki kapag pinabayaan mo lang siyang gawin yung gusto niya. Diba? May mga ganyan tayong thinking, tayong mga babae. At ang nagiging lugi dito is tayo. Kasi tinitiis lang natin. Uy, lalabas ako with friends. Magiinuman kami hanggang alas 5 ng umaga. Sige lang, go lang. Hindi kita pipigilan. Enjoy yourself. Message mo na lang ako. Mga ganyan-ganyan. Bam! O inaraw-araw. Tapos hindi na nagbibigay sa'yo ng pangsuporta sa mga anak dahil nauubos sa inom. O hindi mo na rin makita sa bahay dahil kasama lagi barkada. Pinabayaan mo eh. Enjoy yourself ka pa dyan. Pero alam mo, ang real deal is that kung responsable ang lalaki, hindi na yan para pigilan pa or bigyan pa ng structure ng babae yung buhay niya. Kung meron siyang sariling disiplina, meron siyang sariling, alam mo yon, sense of responsibility sa katawan niya. 'Di ba? Kung matino ang lalaki, hindi yan para mag-inom siya hanggang alas 5, alas 7 ng umaga sa araw-arawin, tapos uuwi, wala nang pakialam sa mga anak, tapos asawa, 'di ba? Kasi lagi mong magiging gauge yan eh. Nag-uusap pa ba kami ng asawa ko? Very, very important yan. Diba? Sabi nga ng mga eksperto, dapat sa isang linggo, nagde-date kayo at least once ng asawa mo. Yung kayong dalawa lang. Diba? Mag-explore kayo ng mga bagong fast food or restaurants or bagong adventure. Diba? Nang kayong dalawa lang. Wow! So very important yung nag-uusap kayo. Diba? Yung mga small talk, yung mga conversations na parang walang katorya-torya, pero nag-uusap kayo, nag-engage kayo, importante yun. So yun yung pinaka-importanting factor sa marriage. Kailangan yung mag-usap na mag-asawa. Kailangan yung tumawa, magbiroan, magalit sa isa't isa, magkatampuhan, suyuin ang isa't isa. Diba? Hindi yung nasa barkada ka lang maghapon, uuwi ka, lungangi ka sa alak. Diba? Tapos di mo nakakausapin yung asawa mo, tapos magpapatuloy siya ng ganun lang. It's a no-no. I'm sorry, it's a no for me. Diba? So kung ako yan, bitaw. Oo, bitaw na girl. Bitaw. Ayaw na. Nakaka-stress eh. Diba? Mag-boyfriend at girlfriend pa lang kayo, nasi-stress ka na. Kasalanan mo rin eh. Stress ka na nga mag-boyfriend at girlfriend. Hindi mo pa binitawan yan, be. So yun na nga, wala na tayong magagawa. Nangyari na, nagpakasal na kayo. This time around, dahil meron ng mga bata na involved, I think you should, choose what's best for you and your kids. Wow! Kasi ngayon, hindi lang ikaw ang involved dito. No, magjowa pa lang kayo, kaya mong i-endure lahat. Pero ngayon, may kasama ng mga bata. So, kailangan, ang isip mo is anong mas mabuti para sa kanila. Nakikita nila na ganyan yung tatay nila na pag-uwi, 'di ba? Wasted sa alak, tas hindi kinakausap si mami, di kami nilalaro, nasan ka tay nung kailangan ka namin. Ay nandun sa inuman. Sabi ni Angel Ocampos, walang kwentang ama, meron na ngang pamilya ng babae, papalayasin mo na yan. Affected ang mga tao. Pag mga ganyan, mga babaero affected. Sabi ni Vance, kausapin mo siya ng masinsinan kung anong makakabuti sa inyong pamilya. Pero pag hindi na talaga kaya, i-let go mo na. Kaya sa paulit-ulit ka na lang or kesa sa paulit-ulit ka na lang na nasasaktan.
Alam mo kung ako nga yan, sa akin lang to ha. Tapos madaming beses ko na siyang pinagbigyan, kinausap. Alam niya naman yung responsibility niya pero hindi niya ginagampanan. Ay bigla na lang akong mawawala sa bahay na yun. Isang araw, total umuwi siya ng umaga. Ang gagawin ko dyan, walang ni ha, ni ho, wala akong sasabihin. I'm going to pack my bags and I'll be ready to go anytime. Ganun na lang. Wala nang sabi-sabi pa. Total, hindi ka nakikinig. Huwag ka na makinig forever. Wala ka nang maririnig pa. Alis na lang kami ng mga anak mo. Hanapin mo kami kung nasan kami. Ganon. Wala na kasing sense minsan. Yung paulit-ulit ka. Tapos hindi ina-absorb nung sinasabihan mo yung mga, alam mo yun, mga litanya mo, mga kailangan mong sabihin. Kasi feeling nila nagdadrama ka or simply wala silang pakialam sa nararamdaman mo. Di mo ka na makialam forever. Alis na kami. Diyan ka na lang, mag-isa ka na lang. Total, di mo naman ako binibigyan ng importansya. Total, gusto mo naman mambabae. Total, nandyan ka naman palagi sa mga kaibigan mo. Alis na lang ako. Alis na lang kami ng mga anak mo. Baka sa gantong paraan, mas maging maganda at maging mas magaan ang buhay namin. Kasi hindi na kami makikialam sa'yo at hindi mo na rin kami pakikialaman. Wow! Okay lang. Alis na lang kami. Okay lang kung gusto mong uminom forever. Masunog sana yung baga mo at saka yung kidneys mo, livers mo. Diba? Okay lang kami. Diyan ka na lang. Okay na. Tahimik na. Sabi ni DJ Lindsay, Meet Castro. DJ Lindsay, iniwan mo yung asawa mo, love yourself. Ano daw? Hi DJ Lindsay, iniwan mo yung asawa mo, love yourself. Bakit ako? Yung asawa ko may presentation ngayon. Oo nga. Ako yung, tama iniwan ko kaninang umaga, malamang. Pumasok ako. Ano sinasabi mo dyan? Sabi ni Wenang, Mang Kias, ganito akin, ignorin mo siya, mahalaga financial nagbibigay siya. Sabi if wala siya, di ka makakakain. Kumain ka i-reverse mo, inuugali mo towards sa kanya. Oo. Ako hindi na. Para sa akin lang pangga mga kapitbahay. Sa akin hindi na. Bahala ka na sa buhay mo. Total ilang taon na ako nagtitiis. It's time for me to let go now. And I shall free myself from all the whatevers of you. Wow! Whatevers of you. Ay, batiin ko na lang muna yung mga nag-comment sa atin. Si Ate Rosie Lopez, si John Viray, si Fonky Escavel, si Elizabeth Davis. Hello po, DJ Lindsay. Hello, si Don. Let go muna ate. Ituon mo na lang sa panahon na yung para sa mga anak mo. Walang kwenta yan. Shoutout sa mga taga Montreal, Quebec. Hello! Congratulations sa inyo dyan. Merlina Diaz, yes, kapag gusto mo may paraan, kung ayaw maraming dahilan, makipaghiwalay ka na at baka magsisi ka pa sa huli. Kaya gising-gising dapat matutong mauntog ang ulo mo para matauhan ka na. Diba? Kawawa naman ang mga anak mo. So true. That is just so true, my girlfriend. And yung mga nandyan, yung mga nakikinig po sa atin silently, hello po sa inyo. Si Michael Medina, si Michael, ano to, doble? Marlena, si Vance, hello. Si Don, si Arch, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan kapag mahal na mahal natin yung isang tao, nakakalimutan natin na mas mahalin yung sarili natin, di ba? Which is very bad. Dapat, di ba pag ikaw nagpapakain ka ng mga bata, nakakainis kapag gutom na gutom ka tapos pakakainin mo sila, ayaw nilang kumain. Di ba? Nakakayamot yung ganun. So ang style is that, kumain ka muna habang naglalaro yung mga bata. Pag napagod yan, titigil din naman yan. So ikaw bilang nanay, kumain ka muna. Tapos kapag busog ka na at okay ka na, di ba? Kalmado ka na, saka mo pakainin yung mga bata. Para kapag nagwala sila dahil ayaw nilang kumain, ang hirap nila pakainin, meron kang energy para kulitin sila at para, 'di ba, i-insist na hindi kumain kayo, ganyan-ganyan. Nalaruin sila, kulitin sila, 'di ba? Ganon din sa pag-ibig. Kailangan i-nurture mo muna yung sarili mo, pasayahin mo yung sarili mo, ma-in love ka sa sarili mo bago ka magmahal ng iba, 'di ba? Kasi kung hindi, mauubos ka. Wala kang energy, mawawalan ka ng energy na tiisin ang lahat kapag hindi mo mahal ang sarili mo. Mawawalan ka ng energy to endure everything kapag ikaw mismo kulang ka sa pagmamahal. Diba? This one is for you, Zaira. 9:35 on the clock. This is from Celine Dion. This one is called I Love You.
Goodbye. Mag-goodbye ka na, bakla. Ano pa hinihintay mo? Wish I could be the one